We are going to continue our series on The Bible Explains, part 187. Today, we are going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled 12 Timeless Principles of Grace. And we are now on part 6. One principle at a time. We'll discuss the principle and then we'll do the life application at the end. So, let's continue our discussion, but first, let us commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. Thank you so much for the wonderful people who are joining us via online. We commit to you this time, even this learning time. And it is our prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. In this mini-series, we already discussed the first 5 timeless principles. Today, we're going to add one more principle. But before we do that, we are going to refresh our memory with the first 5 timeless principles that we already talked about. We are not going to explain this anymore because we already did. Natalakay na po natin ang mga ito at dadagdagan po natin ang isa. Pero bago tayo magpapatuloy, silipin po natin ang unang 5 na prinsipyo ng biyaya na maaari nating maipamuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Timeless principle of grace number 1, rest in Christ's finished work. Timeless principle of grace number 2, live from your true identity in Christ. Timeless principle of grace number 3, align every decision with grace. Timeless principle of grace number 4, allow grace to guide your ambitions. Timeless principle of grace number 5. We just discussed this last Sunday. Be generous the grace way. Today, we're going to add one more principle. And today, we are going to talk about speak grace-filled words. Again, timeless principle of grace number 6, and we are halfway in our series 12 Timeless Principles of Grace. We are going to talk about speak grace-filled words. I want to share with you 4 insights on speaking grace-filled words. Then at the end of this discussion, I am going to share with you life application. Tulad ng palagi nating ginagawa. Pinag-aaralan muna natin yung prinsipyo, tapos gumagawa po tayo ng life application. Para pagkatapos po na matutunan natin ang prinsipyo, alam na rin natin kung paano ito maipapamuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. 4 insights on speaking grace-filled words. Number 1 insight, grace-filled words reflect God's heart. Grace-filled words reflect God's heart. Kapag tayo po'y nagsasalita ng mga salitang puno ng biyaya, ay ipinapakita po natin sa ating kausap o sa mga nakakarinig po sa atin ang puso mismo ng Diyos. When we speak with grace, we mirror God's love, offering kindness,
instead of condemnation, encouragement instead of criticism, and truth wrapped in compassion. Mga kapatid, masakit naman po talaga ang katotohanan. Pero pag binigkas ito sa himig ng pag-ibig at puno ng biyaya, madali naman po itong matatanggap. Danga lang kung minsan, masakit na yung katotohanan, pabalagbag pa ang pagbigkas nito. Kaya nagiging insult to injury, ika nga nila. Kaya po bilang mga Kristiyano na naniniwala sa biyaya ng Diyos, kailangan nating matutunan ang maging maingat, maging mapili sa mga salitang binibigkas upang ang mga ito ay puno ng biyaya at nagbabadya ng biyaya. Jesus' words brought light, healing, and restoration, and ours should do the same. Dahil tayo po yung followers of Jesus, we imitate Jesus, we follow Jesus, we do the same thing. O Bishop, hindi ko yan kaya, ako'y tao lamang. Hindi ka po tao lang. Ikaw ay taong tinatahanan ng Diyos. Iba po ang bahay na walang nakatira, haunted house. Ang bahay na may nakatira, inhabited house. Wala pong pagkaparehas ang dalawa. In fact, malaki ang pagkakaiba. Hindi ka po haunted house. Ikaw po'y inhabited house. The Bible teaches that we are the new habitation of God. Nakatira ang Diyos sa atin. Tayo po'y tinatahanan ng Diyos. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Tayo ang bagong templo ng Diyos. At dahil dito, sabi ni Apostol Pablo, tayo ang templo ng Diyos. At bilang mga tahanan ng Diyos, tayo po ay binigyan ng kakayahan gawin ang mga bagay na dapat nating gawin, hindi sa sariling lakas, kundi sa lakas ng Diyos na sumasa atin. We become God's powerhouse dahil sa atin tumatahan ang Diyos. In fact, the Bible also affirms the fact that we are like Jesus right here and right now. 1 John 4:17. Ang ating born-again spirit ay katulad na ni Kristo. Perpekto, walang kapintasan at banal. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Ephesians 4:24, to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Kapag sinasabi po ng Biblyang tularan natin si Kristo, o gawin natin ang mga nagawa ni Kristo, hindi po ito inaasahan ng Diyos gagawin natin sa sarili nating lakas dahil hindi talaga natin kaya. Pakinggan niyo ang sinabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Again, look at the screen. Jesus' words brought life, healing, and restoration, and ours, our words, ours should do the same. Let every word be a reflection of His mercy, wisdom, and peace, drawing others closer to His heart. Speak grace, and let His love be heard. Yan po ang challenge sa atin. Sa biyaya ng Diyos na nasa atin, bigkasin natin ang biyaya. Huwag maging mapaghusga, maging maunawain. Always give the benefit of the doubt. Huwag po nating husgahan, lalo na yung hindi naman talaga nating naiintindihan. Maging maunawain, maging mapagbiyaya. Jesus exemplified this when He spoke to the woman caught in the act of adultery. He said, John 8:11, Jesus said to her, He was talking to the woman, neither do I condemn you. Go and sin no more. Sa tagpong ito, lahat ng mga tao ay hinuhusgahan ng babae na nahuli sa akto ng pakikiapid. Kung mayroon mang tao na pwedeng humusga sa babaeng ito, sa tagpong ito, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Pero ang sabi niya, ang sino man sa inyong walang kasalanan
ang unang bumato dahil hindi niya pwedeng kontrahin ang batas ni Moises na ang sino mang nahuli sa akto ng pagkikiapid ay kailangan batuhin hanggang mamatay. Kaya ang sabi ni Jesus, ang sino man walang kasalanan ang unang bumato. Lahat sila'y nag-alisan. Ang natira sa tagpo ay ang babae at ang Panginoong Hesus. Tinanong ni Jesus ang babae, nasaan ang iyong mga taga-usig? Tumingin siya sa paligid, ang sabi niya, wala na po sila. Ang sabi ng Panginoon Hesus, ako man, hindi kita hinuhusgahan. Tumayo ka na at wag nang magkasala. Ang taong hindi hinuhusgahan, tumatanggap ng biyaya, nagkakaroon ng bagong simula at pwedeng magbago dahil walang tao na hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. Jesus' words carried truth and love, offering both forgiveness and guidance. Speaking with grace means that we do not condemn, but instead uplift, restore, and lead others towards God's grace and transformation. Tandaan po niyo ang paalala ng Panginoong Hesus. Tila nakikita mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa, gayong hindi mo nakikita yung troso na nakabalagbag sa iyong mukha. Mas malaki ang troso kesa sa kusot. Ang puwing na nasa iyong mata, maraming mga tao ang nakakapuna at tila ikaw ay hinuhusgahan ng mga taong kulang sa unawa, kulang sa biyaya. Habang hinuhusgahan ng mga tao, lalo silang nanlulumo, lalo silang nangihina, at lalo silang lumalayo sa tsansang magbago. But hindi natin subukan ang bagong approach. Why don't we try the new approach? The approach of grace. Huwag nating husgahan. Dahil lahat naman po tayo'y nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Subukan natin bigkasin ang biyaya ng salita ng pagpapatawad, walang condemnation, mamamangha tayo, lahat ay kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. John chapter 3 verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Yan ang maliwanag na plano ng kaligtasan. Nang isugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi para husgahan ng sino man, kung kaya't hindi niya hinusgahan ng babaeng ito, sapagkat ang tao pong hindi nakakatanggap ng grasya ay ganito ang gagawin o mas higit at mas malala pa ang kaya niyang gawin. Pero ang sino mang nabigyan ng grasya, gaano man kasama, ay maaring magbago dahil walang hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. Under grace, God has already condemned the sin of the whole world through the finished work of Christ. Therefore, He is no longer counting your sins against you. Yan po yung hiwaga ng biyaya ng Diyos. Nang si Kristo'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, pasan-pasan niya ang kasalanan ng buong mundo. The Bible says in Isaiah chapter 53 verse 6, we all like sheep gone astray. Each of us turned to its own way. The Lord laid upon Him the iniquity of us all. Ang kasalanan ng buong mundo ay napasa katawan ng dugo ang katawan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang walang kasalanan ay naging kasalanan. Sabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin became sin that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Ang hiwaga ng biyaya na hindi kayang unawain ng ating limitadong kaisipan, ang walang kasalanan ay naging kasalanan alang-alang sa atin. Bakit? Kinarga sa dugo ang katawan ni Kristo ang ating kasalanan at inihataw ng Diyos
ang parusa ng ating kasalanan sa duguang katawan ni Kristo. Tulad ng nasusulat, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Kristo ay hindi dapat mamatay dahil wala siyang kasalanan. Pero inako niya ang ating kasalanan at siya'y namatay alang-alang sa atin upang sa pamagitan niya mapatawad tayo ng Diyos, magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Shout amen. Romans chapter 8 verse 3. For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature. Let me explain that first part. Wala pong problem sa law. The law is holy. The law is righteous. The law is good. The Apostle Paul strongly argues. The problem is not the law. The problem is us. Because of the sinful nature we inherited from Adam, wala tayong capacity to keep the law. Kaya kapag pinag-usapan ng kautusan, ang kautusan ay bumubulaga sa ating harapan. Kinukondem tayo ng kautusan sapagkat gusto man nating sundin ang kautusan. Hindi natin kaya sapagkat ang problema, merong sin nature na minana tayo kay Adan. Kung paanong natural sa asong kumahol, natural sa ibon ng lumipad, natural sa isda ang lumangoy, natural sa atin ang magkasala. Kaya tayo nagkakasala sapagkat makasalanan po tayo. Ang sabi ng relihiyon, ikaw ay nagkasala, kaya ka naging makasalanan. Mali. Hindi ka pa po nakagawa ng kasalanan, makasalanan ka na. Sapagkat sa ginawa ni Adan, Romans 5:12, tayo'y naging makasalanan. Sabi po ng Bible sa Psalms 51:5, tayo pinaglihi at ipinanganak sa pagkakasala. Mula pa sa sinapupunan ng ating ina, tayo po'y makasalanan na. Kaya ipinanganak tayong makasalanan. And what do you expect? What do sinners do? Simply sin. Kaya hindi ho nagulat ang Diyos, ang tao'y nagkasala. Hindi ho na-shock si Jesus nang ang babaeng ito'y nahuli sa akto ng pakikiyapid sapagkat expected sa isang taong malayo sa Diyos ang magkasala. Expected sa taong hindi pa natanggap ang grasya ang magkasala. Kaya sa halip na husgahan ng babae, binigyan po ng forgiveness, binigyan po ng second chance, binigyan ng grace. Ang babaeng ito ay binago ng biyaya ng Diyos. Shout amen. Look at the verse again. For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature. That is the problem. The sin nature is the problem. In fact, you are the problem. The law is not the problem. You cannot fix the problem because you are the problem. As the old saying, you cannot face the problem because the problem is your face. You are the problem. We're trying to fix the problem, pero we cannot fix the problem. Genius si God. Kung kaya nating i-fix ang problem, why would God have to send His Son? Kung kaya nating i-fix ang problem, why would God have to send His Son? Ba't pa kailangan isugo ng Diyos ang kanyang anak? After all, kaya naman pala natin. Alam ng Diyos, we cannot fix the problem. Kaya sa sobrang pagmamahal ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para ma-fix ang problem. Shout amen. Look at the verse. For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature. Saan galing ang sinful nature? Kay Adam, minana po natin. God did. How did God do it? What the law cannot do, God did. But God did in what way? By sending His Son in the likeness of sinful man to be a sin offering. Look at the next line. And so God, condemned sin in sinful man. Hinusgahan na ng Diyos ang kasalanan sa duguang katawan ni Kristo. Kaya itong mabuting balita, pag tinanggap mo si Kristo, pinatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan. Hallelujah! Come on! Give Him praise! Give Him praise! Give Him praise! Praise God! Shout amen! Hindi ho pwedeng parusahan ng kasalanan ng dalawang beses. Ang Greek word po ng condemn po rito ay katakrino. Ito ay sinulat sa aorist tense. Ang ibig sabihin ng katakrino, sentence.
sinintensyahan na. Nung si Kristo'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, tatanungin ko po kayo, kaninong kasalanan ng kanyang kinarga? Sa atin. Nang hinusgahan ng Diyos ang kasalanan sa duguang katawan ni Kristo, kaninong kasalanan ang hinusgahan? Sa atin. Ano't iniisip mo na huhusgahan pa ng Diyos uli sa pangalawang pagkakataon ng kasalanan na hindi pwedeng mangyari in any civilized nation? Kung tayo mga sibilisado nakakaintindi that sin can only be punished once because there is no crime, there is no offense, there is no kind of sin that can be punished the second time. Tawag dyan, double jeopardy. Kung ang mga matitinong tao sa sibilisadong mundo ay nakakaintindi, hindi pwede ang double jeopardy by the rule of justice. Iniisip mo bang mas matino ka kaysa sa Diyos? Kung hindi pwede sa Diyos ang double jeopardy, ano't iniisip ng maraming reliyon na pwede sa panahong ito? Ilagay mo sa iyong isip, hinusgahan na ang iyong kasalanan sa duguang katawan ni Kristo, kaya hindi ka na huhusgahan ng Diyos. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Thank you, Jesus. Do you want to see the result of that? I'll show you. 2 Corinthians 5:19. That God was reconciling the world to Himself in Christ. Doon lang po ang reconciliation. In Christ. Not in religion. In Christ. Kapag hiwalay kay Kristo, walang reconciliation. Ang reconciliation lang po ay in Christ. Ano result? Not counting men's sins against them. Tagalog, hindi na binibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao laban sa kanila. Bakit? Wala nang bibilangin. Pinatawad ng lahat ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen. Nakita niyo ang pagkakaiba ng religion? Pilit na hinuhusgahan ng tao. Pilit na pinagbabayad. Pahirapan mo ang iyong sarili. Magpenitensya ka. Magdasal ka. Lumuha ka ng dugo. Lumakad ka ng paluhod. Lumuhod ka sa munggo. Lumuhod ka sa bubog. Sugatan mo ang iyong sarili. At baka sakali, mapatawad ka ng Diyos. Diyos ko, mamatay-matay ka na, baka pa mapatawad. Ni hindi pa siguradong mapapatawad ka, meron pong mabuting balita. Pinatawad ka na ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan dahil sa sakripisyo ni Hesus Kristo. Shout amen. Number 1, grace-filled words reflect God's heart. If you want to reflect God's heart with the people around you, speak grace-filled words. Dahil habang nagbibigkas ka ng salitang puno ng grasya, hindi mo hinuhusgahan ang sino man. Nauunawaan mo kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na ito at binibigkas mo ang biyaya, sinasalamin mo ang puso ng Diyos. Tandaan, sinasalamin mo ang puso ng Diyos. Salamin, salamin, salamin. Sinasalamin mo ang puso ng Diyos. Number 2, grace-filled words build, not destroy. Ang pagbigkas ng mga biyaya sa pamagitan ng pagsasalita ay nagbi-build up, hindi ho naninira, hindi po sumisira. Ephesians chapter 4 verse 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up. Lalo na mga kapatid mo yan sa Panginoon. Malay mo maging kapitbahay mo pa yan sa langit. Huwag kang manira. Lalo na kung nakatalikod siya. Lalo na kung hindi man lang siya mabigyan ng opportunity to defend himself. Mantak mo, ikaw na yung prosecutor, ikaw pa yung judge, ikaw pa yung executor. Ang hatol mo'y parusa, ikaw pa ang nagparusa. That is too much. Kapag po may mga taong nagtatanong tungkol sa atin o tungkol sa ibang tao at hindi tayo makakapagsalita ng maganda, we better not speak.
wala akong masasabing maganda sa kanya. Marami akong masasabing hindi, pero hindi ko nasasabihin. That is the wisdom. Dahil sa totoo lang, mayroon tayong nasasabing maganda, mayroon din tayong masasabing hindi maganda. Bigkasin natin yung maganda, huwag na natin bigkasin yung hindi maganda. Kung kailangan niyang malaman mo na lang sa iba, huwag na sa akin. Dahil hindi ako sanay magsalita ng ikasisira ng aking kapwa. Look at the verse. But only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Nakakatakot din makinig ng hindi magandang kwento patungkol sa ibang tao na ikinukwento sa atin. Alam niyo kung bakit nakakatakot? Dahil ang susunod na kwento, ikaw na. You better not listen, sapagkat kapag yan tinatanggap mo, nagmumukha kang dump site at ang mga taong ito ay namumukhang dump truck na sila po ay nagdadala lang ng basura, hindi magiging maganda para sa iyo. You better say, please don't tell me that. Huwag mo na yang sabihin sa akin. Hindi ako interesado. Kasi kung maririnig ko yan, hindi ko rin naman siya makakausap para i-verify kung totoo yan, malalason lang ang isip ko. I might as well not to. Ngayon, kung gusto mong sabihin yan, sa harap niya para mabigyan siya ng pagkakataon, maipagtanggol ang kanyang sarili. And if you don't want that, we better not speak. Because every time we speak, we must speak grace-filled words. Now look at this verse from the Message. The same verse, Ephesians 4:29. From the Message. Watch the way you talk. Let nothing foul or dirty come out of your mouth. Say only what helps. Each word a gift. Mga kapatid, ang bawat salita ay isang regalo. Tiyakin natin na pag nagbigkas tayo ng salita, nakaka-build up. I-build up natin ang mga taong kilala natin sa mga kausap natin. Sa halip na siraan, at kung hindi mo kayang i-build up, be honest as you can be, I cannot build up that person, but at least I cannot destroy him. Hindi ko na sisirain, hindi ko siya kayang i-build up, pero hindi ko siya sisirain. Do not say anything na makakasira ng iyong kapwa. Pakiusap, lalo na kung kapatid mo sa pananampalataya, sapagkat yan ay makakasama mo sa buhay na walang hanggan. At hindi maganda na tayo bilang isang pamilya na pananampalataya nagsisiraan. Dahil sabi ni Apostol Pablo, kung tayong lahat ay magkakagatan, walang matitira sa atin. Dahil yan ay hindi ayon sa mensahe ng biyaya. Every word we speak should be intentional, bringing encouragement, peace, and clarity. Our words should edify, pointing others to Christ, who alone can ultimately build them up. Dapat sa ating mga pagsasalita ay ma-build up natin si Jesus sa buhay ng mga tao, because ultimately, only Jesus can build them up. I-point natin sila kay Jesus sa pamagitan ng ating pagsasalita. Proverbs 16:24. Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul, and healing to the bones. Ganon kahalaga ang mga pleasant words, magagandang mga salita. Tulad ito ng pulot-pukyutan, napakatamis, kay sarap pakinggan, nakagagamot sa sugatang puso, at nagbibigay ng lakas sa iyong buto. Grace-filled words bring healing, encouragement, rather than harm. Kaya we need to be more intentional. Again, kung hindi maganda ang sasabihin, huwag nang ituloy. Kung magsasalita ka ng maganda, ituloy mo, sapagat yan ay matamis pakinggan at nakaka-build up. In fact, dalawa ang nabibuild up. Yung pong sinasabi mo tungkol sa ibang tao, at ikaw mismo ay nabibuild up
doon sa nakikinig, sapagkat nakikilala ka isang tao na hindi naninira. And that is good point on both ends. Yan po ang grace. Number 2, grace-filled words build, not destroy. Number 3, grace-filled words are gentle yet powerful. Soft yet powerful. No, make no mistake about that. Hindi dahil soft, hindi dahil gentle ay weak. That is the power of grace-filled words. Banayad, mahinahon, pero malakas at may kapangyarihan. Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Sa wikang Pilipino, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng galit, ngunit lalong nagpapagalit ang pabalagbag na sagot. Totoo naman, pag galit na galit ka na, tapos yung kausap mo biglang huminahon, humuhupa yung galit. Pero napansin mo ba, kung galit na galit ka na, tapos yung kausap mo parang mas galit pa sa'yo, lalong naglalagablab, nagliliyab ang galit mo, sapagkat para pong apoy yan na binubuhusan mo ng gasolina. Lumalala ang galit. Kaya, kung galit na yung asawa mo, huwag mo nang sabayan. Sabihin mo na lang, love you. Mamaya huhupa na yung galit niya. Now, you can talk better. Dahil pagkagalit, hindi talaga kayo makakapag-usap ng maayos. Dahil nangingibabaw ang emosyon. Hayaan nyo munang humupa. Huwag kayong magsabay. Galit na galit siya, hayaan mo siya magalit. Nauna siya eh. Nauna na nga siya nagalit, sasabayan mo pa. O di pagkatapos niya, ikaw naman. Pero huwag kayong magsabay. Pag humupa na yung galit nyo, now you can talk. Pag-usapan. May kasabihan ng Tagalog. Ang hindi makuhang nakatayo, makukuhang nakaupo. Ang hindi makuhang nakaupo, makukuhang nakahiga. Itulog nyo muna. Bukas, mas klaro na ang kaisipan nyo, makakapag-usap na kayo. At walang problema na hindi ho na pag-uusapan dahil yan ay kaya ng biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Gentleness is not weakness. It is controlled strength. Words spoken in grace diffuse conflict and bring healing. Alam nyo, merong malakas pero hindi kontrolado yung lakas. Kahit yung hindi dapat tamaan, tinatamaan. Kasi hindi kontrolado eh. Kailangan kontrolado yung lakas. Yan po yung gentleness. Malakas pero kontrolado. Huwag mo underestimate mga kapatid ang parang banayad at mahinahon. Nakakapanood kayo, di ba, ng mga kumpu? Huwag ganyan-ganyan lang. Pero pag ginanyaw, tumba. Meron naman mga kapatid, talagang braso-braso, galit-galit. Okay din nung panahon na yun, pero madalas at mabilis na maubos ang iyong lakas. Pero yung banayad lang, paisi-isi lang, at may problema, tawanan mo muna ang problema at saka mo pag-usapan. Dahil pag napag-usapan yan, hindi mo na matatawanan. So tawanan mo muna. Bakit? Sino bang walang problema? Tatanungin ko, sinong taong walang problema? Lahat ho ng buhay may problema. Ang walang problema yung nasa sementeryo. Taas ang kamay ng ayaw ng problema. Lahat nagkakaproblema. Pero ang magandang balita ito, kaya ng biyaya ng Diyos. Ang anumang problema, kaya ng grasya ng Diyos. Amen. A calm, measured response even in difficult situations demonstrates Christ-like wisdom and maturity. Let me give an example. Genesis chapter 50, verse 18, following verses. His brothers, referring to the brothers of Joseph,
then came and threw themselves down before him. We are your slaves, they said. Ito na, alam nyo storya. Nagpanagpo na sila sa Egypt. Itong mga kapatid ni Joseph, ito po yung mga nagbenta sa kanya. Nagkaalaman na yung governor ng Egypt ay si Joseph, second in command to Pharaoh, ay yun yung kapatid nila, anak ni Jacob, na ibinenta po nila paglipas ng mahabang panahon, 13 years, 17 years old, itong si Joseph nang ibenta ng kanyang mga kapatid. At siya po ay naging governor ng Egypt sa edad na 30 years old. Paglipas pa po ng 9 na taon, dahil 7 taong kahirapan, 7 taong kasaganaan, after 9 years, so 39 na po si Joseph, nagpanagpo sila. At ang ginawa ng mga kapatid, itinapo nila ang kanilang sarili sa paanan ni Jose at sila'y nakikiusap, sabi, we are your slaves. Now, look at verse number 19. Look at the verse. But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? Full of grace, gentleness, meekness. Am I in the place of God? Verse 20. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Look at 21. So don't be afraid. I will provide for you and your children. And he reassured them. And what else did he do? Spoke kindly to them. What was that? Grace-filled words. Yun po yung pagbigkas ng grasya. Alam nyo kung walang grasya, payback time po ito. Payback, panahon na para makaganti. Ito yung matagal mong hinintay. Yung mga nagbenta sa iyo, mga nagkanulo sa iyo, yung mga kapatid mo na nagkanulo sa iyo, panahon na para makaganti. Pero sa halip, pinayagan ni Jose ang grasya, ang lumabas sa kanyang bibig. Ang sabi sa story, he spoke kindly to them. That is what grace is all about. Mga kapatid, kung nagawa ito ni Jose, before the cross, we can do even better after the cross, sapagkat nasa atin ang biyaya ng Diyos sa ating kapanahunan. Can you say amen? Hindi ho ata katanggap-tanggap na si Jose kaya niyang gawin ito samantalang siya'y nabuhay before the cross, tayo nabubuhay after the cross, mas meron tayong dahilan to do this. Hindi ho inaasahan ng Diyos gawin natin ito sa sarili nating lakas. Inaasahan po ng Diyos, magagawa natin ito dahil sa biyaya ng Diyos. Can you say amen? Another example in Acts chapter 7 verse 59 to 60. While they were stoning him, referring to Stephen, Stephen prayed. Si Stephen ay dinala sa labas ng syudad at babatuhin ng mga tao. At habang binabato itong si Stephen, while they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. And when we had said this, he fell asleep, meaning he died. Mga kapatid, bago namatay si Stephen, binigkas niya grace-filled words. Huwag mong ituring na kasalanan sa mga taong ito ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, bakit? Dahil naiintindihan ni Stephen, kaya lang naman nila nagagawa ang mga ito ay sapagkat hindi pa nila naiintindihan ang biyaya ng Diyos. Tatanungin ko po kayo, magagalit ba kayo sa bulag pag sinabi sa inyong ang pangit nyo? Ulitin ko, magagalit ba kayo sa bulag kapag sinabi ng bulag ang pangit mo? Hindi. Mabuti naman. Dahil pag nagalit ka, pangit ka talaga. Dahil sobrang kapangitan mo, pati bulag nakita ang kapangitan mo.
pero hindi ka magagalit. In fact, nauunawaan mo siya. Nasasabi mo lang yan sapagkat hindi mo ako nakikita. Ganun din, huwag tayo magalit sa mga mangungusig. Kinukutsa tayo, binabas tayo. Nag-post ka, tapos mayroong mga basher. Huwag kang magalit. Di naman niya naiintindihan yung naiintindihan mo eh. Di naman niya nakita yung nakikita mo. Wala pa sa revelation na nakarating sa pagkaunawa. Malaking pagkakaiba sa mga matang may kaliskis kaysa sa matang nalaglag na ang kaliskis. Mga kapatid, huwag makipagdebate, huwag makipagtalo, huwag makipag-away. Nakita niyo po ba si Bishop Emmy sa social media na nakipagdebate o nakipagtalo? Hindi. Sapagkat hindi po yan makakatulong. Sa debate at talo, sa debate at pakikipagtalo, matutukso ka na magsalita ng mga maanghang na salita. Lalo na pag nagkakapikunan na kayo. Lalo na pagka nagiging mainat na ang argumento. Minsan nawawala na sa issue, nagiging personal na ang inyong siraan o talakayan. At napapanood kayo o nababasa kayo ng mga nanonood sa inyo sa comment section. Yung mga nanonood sa broadcast, hindi ba ganyan doon sa mga comment section, mayroong magpo-post, lalo na yung iba, gusto talagang mag-post para mag-invite lang ng discussion. Para doon sa discussion, makaka-atake siya. Parang mga shark, na pag nakaamoy ng dugo, talagang mga shark, umaatake. Lalo na po yung mga daddy shark, mommy shark. Talagang umaatake sila hanggang may naamoy silang dugo, di sila maglulubay. Mga kapatid, hindi ho yan makakatulong. Sa halip na makipagtalo at makipagdebate, umatras ka at ipag-pray mo na lang sila. Dahil kung hindi ka rin naman naliwanagan, isa ka rin doon sa mga naroon. Kaya ka hindi ka nakasali sapagkat naliwanagan ka na ng mensahe ng biyaya ng Panginoon. Amen. It was gentle word spoken by Stephen. Napakabanayad, napakahinahon. Mga salitang punong-puno ng kahinahunan, pero very powerful. Alam niyo po ba yung salitang binigkas niya? Salita po ng pagpapatawad. Do not hold this sin against them, the people. Yung mga bumabato sa kanya, yung mga pumatay sa kanya, huwag mong ituring na kasalanan ito. In short, parang ang prayer niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alam niyo po ba kung sino ang nandun sa tagpong yun? I'll show you. Acts chapter 8 verse 1. Ang last verse ng chapter 7 ay verse 60. And the last time I checked, ang kasunod ng 7 ay 8. 8:1 I found out, and Saul was there, giving approval to his death, the death of Stephen. Nandun si Saulo, nang bigkasin po ni Stephen ang mga salita ng pagpapatawad. Imagine yung impact. Ito ba yung mga taong gusto kong patayin? Ito ba yung mga taong gusto kong usigin? Ito ba yung mga taong gusto kong lipulin? Na pinapatay na, sa halip na puno ng galit, poot at paglaban, ay nanalangin pa na kami ay patawarin. Yung impact ng words na yon ay naging contributory. Pagdating po ng call kay Saul sa Acts chapter 9, hindi masyadong malayo yun, ha? Acts chapter 7 verse 60, ang pagitan Acts chapter 8, the persecution, Acts chapter 9, the conversion of Saul. Pagdating ng Acts 9, na-convert na si Saul at naging Paul. Mga kapatid, hindi nyo po pwedeng i-underestimate. May mga taong silent observer lang. Sa opisina, minamasdan-masdan ka lang. Tinitignan-tignan ka, tahimik na nagmamasid. Pero may impact ang iyong buhay. Napapansin nila. Nagsisimba ka tuwing linggo. Napapansin nila.
na kahit galit ka, hindi ka nagmumura. Galit ka na niyan, ha? Sabi, ba't ang taong yan? Galit na, hindi pa nagmumura. Yung sa kong kapitbahay, kahit natutuwa, nagmumura. See the difference? Malaki ang pagkakaiba. Hindi naman sila bulag. Ang sinumang naka kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang dating bagay lumipas na. Narito, ikaw ay bago. Shout amen. Amen. Shout amen. Amen. Number 3, grace-filled words are gentle yet powerful. Number 4, grace-filled words reflect Christ's finished work. The central message of the Bible. Kapag ikaw ay nagbibigkas ng grace-filled words, nire-reflect mo yung Christ's finished work. The way we speak should reflect the finished work of Christ, showing mercy instead of condemnation, love instead of criticism, and hope instead of despair. Kapag ganyan ang binibigkas natin sa mga kausap natin, yan po yung heart and soul ng finished work. Because of the finished work, nag-provide si God ng mercy, nag-provide si God ng love, nag-provide si God ng love. Kaya pag nagbibigkas tayo ng grace-filled words, yun din yung sinasalamin ng ating salita. Hindi galit, hindi puot, hindi paghusga, sapagkat wala kang karapatang humusga to begin with. Speaking in grace means we recognize that just as we have received undeserved favor, we extend it to others through our words. Tayo po ba'y kinahabagan din ng Diyos? Bakit hindi tayo maging mahabagin? Tayo po ba ay pinabura ng Diyos? Ba't di natin i-extend ang pabor na ito sa iba? You did not earn it. Why you allow them to earn your favor, your smile, your love? Huwag din nating hayang trabahuhin nila ito. Ibigay natin ng libre. Maging mayaman ka sa pagsasalita ng mga salitang nakaka-bless. Mga good words, mga salitang makaka-feel good sa asawa mo, sa mga anak mo. Ang aga-aga, sinisira mo yung araw nila sa mga salitang hindi maganda. Pagkus araw-araw, buuin natin yung araw nila sa mga magagandang salita. Mga nakaka-inspire, mga nakaka-build up, sapagkat that is what the finished work of Christ is. I'll show you the verse, Colossians 4:6. The Apostle Paul writes, "Let your conversation be always full of what? Grace. Full of grace, seasoned with salt, so that," this is the result, if you do that, if we do that, if our conversation always full of grace and seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Makakatulong ito sa atin pong pakikipagkapwa-tao, pakikipag-ugnayan sa tao. Grace-filled words uplift, impart wisdom, and reflect Christ's love. Just as salt enhances flavor, our words should add value, encourage, and guide others in both grace and truth. Diba, pagka naglulutot, nilalagyan ng konting asin, lumalasa, nagpapasarap ng lutuin. Pasarapin mo ang relasyon nyong mag-asawa sa pamagitan ng mga grace-filled words. Pasarapin mo ang relasyon nyo bilang pamilya at magkakapatid sa mga grace-filled words. Mga matagal na hindi mo pa nasabi, mga matagal na hindi mo na nabibigkas, bigkasin mo. Especially to women, because ang psychology ng women love to be told. Lagi gustong sinasabihan, kahit alam na. Tinatanong pa, love mo pa ba ako? Oo naman, sinabi ko bang hindi? Kahit love mo na siya, gusto pa rin naririnig. So bigkasin mo sa kanya na laging, I love you. Wow! Parang masisiraan siya ng bait. Sabihin mo pa rin, sapagkat yun ay nakakagaang ng mga gawaing bahay
mga stress, lalo na kung masyadong mataas ng bayarin at masyadong mababa ang iniintrega mo. Nakakadagdag po ng gaang ng pakiramdam yung mga grace-filled words. Can you say amen? Pag problema po ang pag-uusapan, huwag nyo pong pag-usapan bago kumain o kaya habang kumakain. Bad timing. Kapag po problema ang pag-uusapan, huwag nyong pag-usapan bago matulog. Bad timing. Mag-set kayo ng time in between bago kumain at bago matulog. Hindi po kung kayo'y matutulog na. Para meron pa rin kayong time to recuperate. Makakabawi pa at siguradong makakatulog pa rin kayong magkatabi. Dahil pag hindi, siguradong isa matutulog sa labas. And that is not very good. Kaya dapat grace-filled words. Can you say amen? Speaking with grace means being intentional, choosing words that build up rather than tear down, pointing people toward the hope found in Christ. Let your words reflect His grace in every conversation, in every aspect of our life. Marriage, family, friendship. Tsaka pagkatapos na, huwag nyo na pong i-bring out. Lalo po yung mga close cases, napag-usapan na natin yan. Nag-sorry na ako dyan. Pero yung mga misis ko minsan, pagkatapos mag-hysterical, nagiging historical. Kabisado nila yung date kung kailan. Sasabihin nila, mga kapatid, that is not very good. Hindi po yan grace-filled words. Kasi nasettle nyo na yung problem na yan. Tapos na, nagkapatawaran na tayo dyan. Humingi na ako ng sorry dyan, pinatawad mo na ako. Ngayon, ipapako mo na naman ako sa krus. Pinako mo na ako sa krus. Nilibing mo. Nabuhay na maguli na ako. Bagong tao na ito. Hindi na ako katulad ng dati. Kita mo nga, nagte-text na ako sa'yo. Kita mo nga, tumatawag na ako. Bakit? Sapagat binago na ako. Huwag mo nang ipaalala sa akin yung luma kong pagkatao. Sapagkat yun ay namatay na. Tatatandaan mo, ikaw ang pumatay. Kinrusify mo ko. Mabuti na lang, natagpuan ko yung biyaya ng Diyos. Nabago ako. Nabago ng biyaya ng Diyos. Shout amen! Palakpakan para kay Lord. Thank you, Jesus. Now let's see them again. Speak grace-filled words. 4 insights. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. Grace-filled words reflect God's heart. Number 2. Grace-filled words will not destroy. Number 3. Grace-filled words are gentle yet powerful. Number 4. Grace-filled words reflect Christ's finished work. Now let's talk about the life application. I'll give you 3 life application. Pagkatapos po ng ating gathering, uwi na po tayo at kung saan man po kayo pupunta. These life applications are actionable, doable, it can be done by the grace of God. Number 1, guard your heart. It shapes your words. Bantayan mo ang puso mo. Dahil dyan nang gagaling ang lumalabas sa iyong bibig. Kapag ang puso mo ay puno ng galit, siguradong tatagas sa bibig mo galit, pagmumura, paninira, at mga masakit na salita. Why? Because your heart reveals, your mouth reveals your heart. What fills the heart overflows from the mouth. A heart rooted in grace speaks life, encouragement, and truth. While unguarded heart can bring death and destruction. Kaya dapat bantayan ng puso. In fact, dapat talaga ikaw ay magbabantay sa iyong puso dahil kapag hindi mo nabantayan ang puso mo,
tumatagas yan sa iyong bibig. Luke chapter 6 verse 45. For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Lumalabas lang sa bibig kung ano nanggagaling sa puso. Kaya pag ang puso ay puno ng pagmamahal, lalabas sa bibig pagmamahal. Kapag ang puso ay puno ng galit, hinagpis at paghihiganti, lalabas sa bibig ang galit at paghihiganti. Sapagkat yan po ay nasa Biblia. Kaya ang paalala sa atin ng Bible, Proverbs 4:23, above all else, what do you do? Guard your heart. Why? The heart is the wellspring of life. Guard your heart. Bantayan ang puso. Huwag niyong payagang mag-develop sa puso mo yung galit. Kaya dapat magpatawad agad. Alam niyo, minsan sa mga mag-asawa, yung pong problem ng nag-iipon ng galit, hindi sinesettle po agad-agad, nandun yan. Ano expect mo pagka napuno yan? Boom! Sasabog. Kaya isang araw parang bulkano, biglang sumabog. Bakit? Ang sabi niya, puno-puno na ako sa'yo. Bakit napuno? Sapagkat lagi lang siyang nagkakarga, hindi ho siya nagbabawas nung kanyang mga sama ng loob. Kaya dapat huwag mag-ipon ng sama ng loob. Mag-ipon ng pera, pero huwag sama ng loob. Magpatawad agad. Kung hindi pa humihingi ng tawad, patawarin mo na. Bakit? Sapagkat yan ay mabuti para sa iyo. Ang pagpapatawad naman po mga kapatid ay mabuti. Unang-una doon sa nagpapatawad. Pangalawa na lang doon sa pinatawad. Ikaw unang nakikinabang. Dahil nababawasan ka ng stress sa buhay. Gumagaang ang pakiramdam mo. Hindi ka na nga makapagpa-facial, na-stress ka pa. So ano mangyayari dyan sa mukha mo? Bababa ang face value. Eh pati tambunting hindi tatanggapin yan. Sapagkat nai-stress ka ng gusto, relax lang. Pagka mabuti ang puso, mabuti ang binibigkas na salita. Can you say amen? Let God's grace fill your heart so your mouth speaks His love, wisdom, and kindness. Do you agree? Can you say amen? So, number one, guard your heart. It shapes your words. Yung words mo galing sa puso, so bantayan mo yung puso. Can you say amen? Number two, think and speak with grace. Think before you speak. Yung iba po, nag-speak tsaka nag-isip. Ano ba yung sinabi ko? Hindi. Mag-isip ka muna bago mo sabihin. Kaya minsan, pag nasabi mo na mahirap nang bawiin. Kasi napadala ka sa pabigla-bigla. Kailangan po ay isip tsaka magsalita. Grace-filled words begin with grace-filled heart. Kasi po yung heart, dito po nanggagaling lahat ng binibigkas natin. When our thoughts are rooted in God's love, our words will reflect His kindness, wisdom, and truth. Kasi nga ang principle, galing sa puso, lalabas sa bibig. Galing sa puso, lalabas sa bibig. So bantayan mo ang iyong puso, mag-isip bago magsalita. Anong pwede mong isipin? Isipin mo kung ang iyong sasabihin ay tama ba? Totoo ba to? Pangalawa, isipin mo rin na kung yung sasabihin mo ay makakabuti. Dahil kung hindi naman makakabuti, huwag mo nang sabihin. Ito bang sasabihin mo ay totoo? Sigurado ka ba totoo o narinig mo lang o nakita mo lang sa TikTok? O narinig mo lang sa ibang mga tao? Is it really true? Will it benefit the person you are talking with? Pag sinabi mo ba ito, makikinabang po siya? Tanongin mo rin sarili mo, ngayon ko na ba ito sasabihin? Mahalaga rin ang timing. Baka naman totoo yan, baka naman makikinabang siya, pero hindi pa ngayon ang timing. Kaya, tsempuhan mo rin. Kasi mahalaga po yung grace. Bantayan natin yung ating puso, tsaka yung ating isip. That is why the scripture reminds us to be quick to listen, slow to speak,
and slow to become angry. Kailangan mabagal magsalita. Kung minsan, mas mabilis kang magsalita kaysa mag-isip. Kaya nangyayari, nasasabi mo yung mga salitang hindi mo naisip. Dapat po ay mas mabilis mag-isip kaysa magsalita. Para lahat ng sasabihin natin ay naisip muna, na-process muna bago bigkasin. Also, the Bible warns us when words are many, sin is not absent. For he who holds his tongue is wise. Proverbs 10:19. Colossians chapter 4 verse 6, the Apostle Paul reminds us, let your conversation always be full of grace, seasoned with salt. Lagi po meron pong biyaya. Ano po ba ang biyaya? To receive what you do not deserve. So bigkasin mo sa kanya yung salita, hindi siya deserving, pero I say it also because hindi rin ako deserving. Pero sinabihan ako ng Panginoon ng mga salita na hindi ako deserving. I am accepted, I am loved, I am blessed and highly favored. So I might as well do the same sapagkat ito'y ayon sa biyaya. This brings me to point number 3. Application number 3, speak life over others, even the undeserving. Madali po magsalita na magandang salita sa mga deserving. Pero how about the people around us na hindi deserving? Hindi na ba tayo bibigkas ang salita sa kanila ng words of grace dahil hindi sila deserving? In fact, yun talaga ang definition po ng grace. To receive what? You do not deserve. To speak to the person who do not deserve this thing para sa kanya. Grace is earned. Grace is unearned. I want to say that again. Grace is unearned, yet God freely gives it. Jesus spoke life to sinners, the broken, and even his enemies, offering love instead of condemnation. We speak life even to those who don't deserve it. If we do that, we reflect God's heart. Kasi yan talaga ang ginawa ng Diyos sa atin. Romans 5:8. But God demonstrated His own love for us in this. While we were yet sinners, while we were still sinners, Christ died for us. Yan po yung biyaya ng Diyos. Na kahit hindi tayo karapat-dapat, minahal tayo ng Diyos. Na Bishop, hindi ko yan kaya. Of course. Sinong kayang gumawa nito? Wala. Ang Diyos lang. Pero ang Diyos ay nasa iyo. Ang biyaya na ibigay sa iyo. Hindi yung inaasahan ng Diyos gagawin natin ito sa sarili nating lakas. Magagawa lang natin ito sa biyayang gumagawa sa ating buhay. Let your words be channel of grace, uplifting and restoring others just as He has done for you. Kung paano tayo ni-restore ng biyaya ng Diyos, gawin din natin sa ibang tao. Mga makasalanan, mga broken, mga people na nanlulumo, nanghihina, at feeling condemned. Let us encourage them. Let us speak words of encouragement to them. Words of grace, grace-filled words, magagawa lang natin dahil ganun din ang ginawa ng Panginoon sa atin. Can you say amen? Let's see them again. Speak grace-filled words. Ito po yung application na pwede natin gawin ngayong naintindihan natin ang principle number 6. Speak grace-filled words. Paano natin gagawin yan? Basahin natin. Malakas, sabay-sabay. Number 1. Guard your heart, it shapes your words. Guard your heart, it shapes your words. Number 2. Think and speak with grace. Isip muna bago magsalita, at pag nagsalita, magsalita ng may biyaya. Think and speak with grace. Number 3. Speak life over others, even the undeserving. Speak life over others, even the undeserving.
Yan ang ginawa ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo. Nagsalita siya ng maganda kahit hindi tayo deserving, and iniasahan ang biyaya ng Diyos. Ganon din ang gagawin natin sa iba. Kahit hindi sila deserving, bigay natin yung grace. Dahil ang grace, sa totoo lang, ay para sa mga hindi deserving. Pero ibinibigay ng libre ng Diyos. Can you say amen? Now, what is the big idea? In Christ, I speak grace every day. Dahil ikaw ay na kay Kristo, magsasalita ka ng grasya araw-araw. Kahit may problema, grasya, 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 para makaiwas sa disgrasya. Can you say amen? What is the big idea? In Christ, I speak grace every day. Araw-araw kailangan ng grasya, bigkasin natin ng grasya, sapagkat ang grasya ay higit sa lahat. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you, who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today and be saved. Pag tinanggap mo si Jesus, tinatanggap mo yung grasya ng Diyos, sapagkat si Jesus ang grasya ng Diyos at siya ang tunay na kaligtasan at wala ng iba. Matapos kang maligtas, magkakaroon ka ng opportunity na lumago sa biyaya ng Diyos at matututunan din natin ang magsalita ng salita ng grasya. Pero ang simula ng lahat ay maligtas. If you want to be saved today, tayo mananalangin ng pagtanggap. Taas natin ang ating dalawang kamay. Aanyayahan ko po ang lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito to do the same. Doon po sa mga nanonood sa broadcast, taas natin ang ating dalawang kamay. Pikit natin ang ating mata at sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. Ariin niyo po na ito isang personal niyong panalangin. Bawat kataga na bibigkasin, ariin mong isang personal mong panalangin. Manalangin tayo ng pagtanggap. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus araw na ito, sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, binabati po namin kayo at sinasabi namin, welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. Masayang masaya kami para sa inyo. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements. And let's do this together, mga kabiyaya. Alright, let's do this together. Mga kabiyaya, hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi,
Ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. At po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyong pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyong pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? Are you in Christ? You speak grace every day. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!